Umpisahan ho natin ito, mga kababayan, doon po sa salaysay, doon po sa kwento ni Boss Nyolo, mga bossing, kung ano daw talaga ang katotohanan at kung ano yung totoo. Ano ba yan? Paulit-ulit talaga tayo ngayong araw. Nahawa na yata tayo. Doon sa ask and answered, Your Honor, nung mga lawyer ni Sarah. Eto, direct talk na naman natin kay Nyolo po, mga bossing. Game! Ngayon, bakit po nahuli agad? Ganito po kasi nangyari. Pwede ko na sigurong sabihin. Kasi po, nung pumunta po kami sa crime scene, yung pinakita ko nga po sa inyo, nag-imbestiga po kami, yung huling investigasyon po kasama namin ng mga polis, meron pong kapitbahay na dalawa. Meron pong CCTV doon na live CCTV na meron, ito pong mga to ay walang helmet. Oh, okay. Ganun naman pala. Pero tingin ko style din ng barangay, no? Tsaka style din ng kapulisan na sabihin na walang CCTV. Kasi ho, yun yung una nating naririnig, mga bossing, no? Sinasabi nila, walang CCTV, hindi nahagip yung tao. Siguro estilo po nila yon, mga bossing, para isipin nung dalawa na, tingnan mo, sinasabi, wala daw CCTV, hindi tayo nakita. So, medyo kumampante lang po. Kasi totoo naman po na kaya hindi din po pinag-uusapan agad-agad yung mga ganito, lalong-lalo na po hindi pa nahuhuli yung mga suspect, ay para maiwasan po yung pagtatago. At nakita niyo yung kay Bato de la Rosa, no, bossing, di ba? Sinabi walang warrant of arrest, walang warrant of arrest. Kaya napalutang si Bato doon sa Senado. Yun nga lang, nakaalpas pa din ho, mga bossing. O, game. Pasasaan pa at mahuhuli din si Bato de la Rosa? Wala po silang helmet. Kumbaga siguro, hindi nila napansin, nagpapahinga sila, nagmamanman sila. Tagal nila po yung pinagmanmanan ni Mima. Unang pagmamanman po kay Mima, total, nilabas na po ng PNP to eh. Unang pagmamanman po kay Mima, nakasasakyan muna 2 linggo. 2 linggo. 2 linggo? 2 linggo na talagang pinukusan si Mima Alicia. Biruin nyo yun? Kumbaga parang nung unang pagtik-tik nila, siguro parang kina-countdown na nila si Mima Alicia, ano? Hoy, disclaimer po at saka kumbaga para po doon sa mga gustong mapanood ng kabuuan itong video na ito, mga bossing, nang walang hinto, puntahan nyo lang po yung channel ni Boss Nyolo, doon po dire-diretso nyo mapapanood to. Ito kailangan nating reaksyonan at kailangan natin kumbaga magbigay din po ng reaksyon. Yung Mark Ramos, yung iba sa atin, yan naman po ang ipinunta dito sa channel natin, no? Po, ayan, pwede ko nang sabihin sa inyo. Kasi, nung hindi pa pwede sabihin eh. Mahirap pangunahan yung mga pulis. So, 2 linggo po lumipas, bago mangyari ang krimen, minamanmanan na po si Mima ng isang sasakyan. Nagtataka po yung kapitbahay bakit daw po yung isang sasakyan doon na nakaharang mismo doon sa bahay nila. Kasi po, tapatang bahay lang, maliit na iskinita eh. So, pag nakaparada yung isang sasakyan, medyo sisikip yung kabila. So, nagtataka sila, hindi... So, nagdo-double park? Ano po? Nagdo-double park. Tsaka ngayon, halos karamihan na po ng mga bahay ay meron na talagang CCTV. Lalo na nakatutok sa labas. At tsaka, karamihan po sa ating mga kababayan, mga nakamotor di ba? Naging uso din po yung mga nakawan ng motor, yung nasa tapat na lang ng bahay nyo, biglang mawawala. So yung iba, talagang nag-invest sila doon sa CCTV para mapokusan yung kanilang mga motor. At hindi tayo magtataka, kada bahay meron na pong CCTV sa labas. Kaya mas nagiging, kumbaga, dagdag din po yan para maging safe at maging ligtas yung paligid po ninyo. At yun ang hindi naisip nitong mga suspect. Nila
malaman kung sino yon. Lagi pong nandun. Lagi pong nandun. Kumbaga nag-ano na po nag-aaral na kung anong oras dating ni Mima, kung doon kung doon po ba talaga nakatira, pinag-aralan po maigi. At nakikita po yon sa CCTV ng bahay. Lumipas yung 2 linggo. Tapos sa loob ng 2 linggo na yon, mga kababayan, 2 linggo, biruin mo. Ano? sa loob ng 2 linggo na yon, meron pong mga tao na pumunta mismo sa bahay ni Mima. Okay. At itong mga tao na to ay nakipag-away kay Mima. Ayan. Ha? So, una, pagmamanman, sa loob ng 2 linggo, may mga taong pumunta, nakipag-away pa Po. kay Mima. May mga tao po nakipag-away kay Mima. And ito pong mga taong to ay sinabi ng kapitbahay na nagulat nga daw sila na halos 2 o 3 beses nagtatalo. Nagtatalo po sila. Ano Ayan. kaya ang tanong, ano kaya yung ikukwento at narinig nila doon sa pagtatalo ni Mima Alicia at nung mga tao na yun? Tinahanap po di umano yung boyfriend ni Mima nung mga hinahanap po yung boyfriend ni Mima nung inaaway ni Mima. Yung mga tao naghahanap, hinahanap yung boyfriend ni Mima. Ayun po, si Mima yata ang umaharap. Hindi natapos na yung 2 linggo. Hindi natulugan to ng hindi po natulugan to ng mga gagawa ng krimen. Kaya po nahuli sila talaga Ngayon, lumipas yung 2 linggo. After noon, wala na. Meron naman po motorsiklo. Itong motorsiklo na to, halos 1 week naman po. Paronda-ronda, kunyari po nagpapahinga doon sa may puno, sa may tapat ni Mima. Kunyari Grabe, talagang pinagplanuhan po talaga, ano? Talagang pinukusan nila, biruin mo. 2 weeks, mga bossing. At may plano na talaga. At ang plano yung pagtapos, pagkitil sa buhay ni Mima Alicia. Ma'am, I am Batman, shout out sa iyo. Oh. nagpapahinga. Pero kitang-kita po sila sa CCTV. Wala po silang helmet. Kaya identified po sila. Wala Hindi, siguro ang iniisip niyan, mga bossing, kapag ka namang may mga ganyang krimen, ano po, pag may mga ganyang krimen, yung mismong araw lang na yon ang popokusan ng mga CCTV kung meron man. Hindi nila naisip na talagang ang pag-iimbestiga talagang binabacktrack po lahat, mga kababayan, pinag-aaralan lahat. Ano po, hinahanap kung ano ang dahilan, hinahanap kung ano ang mga pinag-ugatan po